Last time, hallelujah. As we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, down Lord Jesus, and take your place. Now, Lord Jesus, and take your place. Tayo po'y panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kami po ay muli nagpapasalamat sa araw na ito at muli po ay dinala mo ang aming mga paa para minsan pa ikaw ay aming sambahin sa spiritual katotohanan at kami po ay makapagpuri at makapagbigay ng kaluluran sa iyo, Panginoon. At ngayong umaga kami po ay nasa huling bahagi ng gawain ngayong umaga, ang pakikinig na iyong mga salita. At Panginoon, aming pong panalangin ay patuloy na pasiyan mo po ang bawat mga salita na aming pong babasahin, Panginoon, at mga bagay na nais mo pong sabihin ngayong umaga. Itago mo pang iyong abang lingkod, Panginoon, ang kanyang mga labi ay pahiran mo ng iyong banal na langis, Panginoon, upang ang bawat mamutawid sa kanyang mga labi, Panginoon, ay purong nagmumula lamang, Panginoon, sa iyo. At isang tabi mo po yung mga bagay ng kanyang pansariling damdamin, sariling kaisipan, Panginoon, kundi hayaan mo po ang kaisipan ni Kristo ang siyang patuloy na dumaloy sa likuran ng pulpitong ito. At Panginoon, sa bawat mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong umaga, ay Panginoon, saan man sila naroroon, kayo po ang patuloy na mag-extend ng iyong mga kamay, Panginoon, at patuloy na katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, lalo higit, Panginoong Diyos, sa kanilang spiritual na aspeto. At Panginoon, hanggang sa ikaw ang aming great Panginoon na bisita sa umagang ito, wala pong kabuluhan ng lahat ng bagay. Kahit po kami ay makompleto man kami sa attendees, Lord, pero kung ikaw ay wala sa aming kalagitnaan, Panginoon, wala po ang lahat ng ito. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang nasaan man ng 2-3 na magtipon sa iyong salita, sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ang pinaka-importante, Panginoon, hindi po ang dami, kundi ang mahalaga, Panginoon, ikaw ay nasa aming presensya. Ikaw lamang ay nasa presensya namin kung ang salita mo ang aming pag-uusapan, ang salita mo ang aming Panginoon, ang aming pinakikinggan, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, ikaw po ang patuloy na humawak na apat ang sulok ng lugar na ito. Ikaw ang aming
Panginoon, nais na narito ngayong umaga, Panginoon. At hanggang matapos pong mga pangangaral na ito, sa namin kinukumit ang lahat ng bagay sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So bago ko kayo paupuin, nais kong basahin yung aking text sa magang ito in the book of Exodus. Ang ibig sabihin ng Exodus ay ang pag-alis, no, sa Tagalog. Exodus chapter 19, verse 9 ako magsisimula. Sabi dito sa Bible, sa word of English word, verse 9. Sabi dito, and the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. Verse 10, and the Lord said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon the mount of Sinai. Verse 12, and thou shalt sit bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourself that ye go not up into the mount, or touch the border of it. Whosoever touch it, the mount shall be surely put to death. 13. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through, whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet sounded long, they shall come up to the mount. And verse 15, sabi dito, 14 ba ako? And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people, and they washed their clothes. 15, he said unto the people, Be ready against the third day. Come not at your wives. Sabi niya, and it come to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick clouds upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Okay, so yan po yung mga salita ng Panginoon. Tayo po ay malaya na makaupo sa umagang ito, at nais ko pong itong pamagatan. God gave grace, but man chose the law. So Tagalog, binigay ng Diyos sa tao ang biyaya, pero pinili ng tao ang panas. Okay, so hindi ko alam paano ko i-aayusin itong aming topic, pero dahil nga may mga bago, tulungan tayo ng Panginoon na hindi lumalim man ako ng konti, pero pray pa rin natin na sana maunawaan tayo ng bawat mga bawat isa, na maunawaan yung gustong i-deliver ng Panginoon. Kasi kung ako mag-deliver, ay sigurado mahirapan kayong unawain. Pero kung ang Espiritu Santo ang siyang mag-lead, siya kasi ang papaunawa naman sa lahat. Okay? So, hindi ako naniniwala ako hindi pwedeng hindi ihahayag ng Diyos sa lahat ng kanyang salita. Kailangan lang po natin ay maging good listener po tayo, no? Maging tagapakinig, kasi alam nyo, nung ako'y nag-aaral, naalala ko pa, pag ang teacher ay nag-explain, tawag dito ay nagtuturo, so ayaw niya yung patayo tayo, di ba? Walang tumatayo ng araw na yan, kasi pag may tumayo, ang teacher namin ng araw ay may eraser dito nakatlagay. Kapag may tumayo, kukunin lang niya yung eraser, tapos ibabato yan. So ngayon kasi bawal na yan kasi dahil nga susumbong na yung mga estudyante. Pero alam nyo, nung unang panahon ay napakaganda ng takbo ng panahon na yun, kasi wala po talagang estudyante na hindi tatayo, kasi hanggang sa matapos po yung lecture ng teacher. Kasi ang paliwanag ng teacher ilang oras na kayo papasok, pero hindi nyo alam kung gaano ko itong habang pinag-aralan, no? Kaya tapos kumbaga ano yun na ay ganun lang naman ninyo ito, kumbaga ganun lang nyo lang ito, parang
binibigyan ng halaga, no? Sa ating pag good listener ka, pag tayo ay magandang tagapakinig, no, nakaupo tayo, nakukuha namin ng buo kung ano yung ibig sabihin ng ating guro na gusto niya iparating sa atin. Kasi ang ating great teacher is the Holy Ghost. Okay? So, wala naman tayong ibang guro. Meron tayong guro na tumatayo, pero sa fivefold ministry, pero alam natin damit lang po sila, mga kapatid. Okay? At dito sa kwentong ito, actually, may quote si Brother Branham about sa Exodus 19. Sabi niya, this is the greatest mistake of the nation of Israel sa Diyos. Okay? Kasi nung tinawag ng Diyos si Moses sa burning bush, ang sabi ng Diyos kay Moses, naalala ko yung aking pangako kay Abraham, na yung bayang Israel, sila po ay naalipin almost 400 years. So wala silang propeta, naalipin po sila sa Egypt. At nung sila ay nananalangin, narinig ng Diyos yun. Sabi niya, narinig ko yung dalangin ng aking bayan doon sa Egypt. Kaya sabi niya, kaya ako bumaba kasi para tugunin ko yung kanilang panalangin. Sabi niya, ilabas ko sila sa isang makapangyarihang kamay, pero hindi si Moses yung kamay na makapangyarihan, kundi ang Diyos pa rin yun. Diba? Kasi ang taglay ni Moses sa hawak niya ay yung tungkod. Ang tungkod na yun ay si Christ yun eh. Diba? Pag tinaas lang ni Moses yun, sabihin lang niya, magkaroon ng langaw kasi speak into existence. Pero sino talaga nag-create? Ang nagbilikha ng lahat ng bagay, si Kristo, sa pamamagitan ng tungkod. Okay? So, in-reveal sa atin ng propeta yan, in-reveal sa atin ng mensahe. So, lahat ng mga bagay na nangyari ito. So, ganito mga kapatid, sa madaling salita, na tinawag ng Diyos si Moses para gamitin, palayain ang bayang Israel, kumbaga, nakita ng bayang Israel ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan pa lang ng 10 salot. Okay? Bilhin mo, ang tubig, naging dugo. Pero yung sa bayan ng Israel, hindi naging dugo yung kanilang tubig, doon lamang sa bayan ng Egypt. Diba? Nagkaroon ng langaw, sabi ni Brother Branham, pero doon sa bayan ng doon sa lugar mismo ng Egypt, yung tinatawag na Gosen, wala po yung salot. No? Nagkaroon ng mga tipaklong. Pero doon sa lugar mismo ng Gosen, kung nasa ng bayan ng Israel, ay wala po yung mga salot. Kumbaga, iningatan po yun ng Diyos. So sabihin, nakita ng bayang Israel yun, yung kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya yung mga kapatid. At pagkatapos, ang huling salot ay yung pagkamatay ng bawat mga panganay. At doon sa huling bahagi na yon, ay pinayagan ni Paraon na ang bayang Israel ay maglakbay. Kasi sabi ni Moses, paitulutan mo ang bayang Israel na kami ay pumunta sa Mount Sinai para ang Diyos ay aming sambahin. Okay, kasi yung Exodus 19 is the Mount Sinai. Okay? So, ngayon mga kapatid, ngayon, nung sila yung nagsimulang lumabas, naglakbay sila, so revival yun. Diba? Habang sila ay umaalis, naglalakbay, at masaya kasi sila kasi bakit nagkaroon ng revival? Biruin mo, mahabang panahon, naalipin tayo ng Egyptong ito, at pag tayo'y pinapakain nila, pero sobra sa oras yung ating pagtatrabaho. Diba? Wala tayong day off. So, wala tayong panahon para sambahin ng Diyos. So, sabihin, nagkaroon ng revival yun nung sila'y naglumabas doon sa Egypt, mga kapatid. At the same time, isang revival yun kasi binigyan sila ng Diyos ng isang propeta. Diba? Natipong sa panahon natin kasi the Old Testament is a shadow of the New Testament. Diba? O ngayon, sabi dito, binigyan sila ng propeta, at the same time, merong pillar of cloud. At sa bride, nagkaroon nyo ng pillar of fire na 1963. Diba? The same history, repeating itself. Sabi nito, at lahat sila, sabi nito, ay nasa ilalim ng shadow of the cloud. Sabi sila ay nililima ng kapangyarihan ng isang alapaap. Sabi nito, habang sila naglalakbay sa araw. At pagdating ng gabi, ay merong isang haliging apoy. At the same time, meron din sa ating haliging apoy. At nakita nga kay Brother Branham sa ulo niya, di ba? Yun nga yung pillar of fire. At the same time, mga kapatid, nung ang bayang Israel magsimula maglakbay doon lumabas sila sa Egypt, at meron silang dagat na dadaanan, may sabihin sila ay
Sa madaling salita, sila po ay nalungkot. Sabi doon, kasi sabi niya, yung sa harap natin ay ang Egypto na hinahabol tayo. At the same time, sa gawing kanan ay kabundukan. At yung sa likod natin ay dagat. Diba sabi doon, sila ay umiyak. Pero ang sabi ng Diyos, bakit ka umiyak? Speak! Kung tinignan lang natin mga kapatid, actually, kung nababasa lang tayo ng message, no? Dapat ng bawat mga history, yung nilalakbay ng bayan ng Israel, nangyayari yan sa panahon natin. At talaga, kaya nga nag-debate si Brother Branham about sa the church, in the 144,000 is the type. Sabi niya, diba, meron siyang 1, 2, 3, and 4. Kasi, pinapakita niya, yung ano nangyayari sa lumutipan, nangyayari sa iglesia. Yung paglalakbay ng ginawa ng Israel, mga kapatid, ay nangyari yan sa church. Ibig sabihin, anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Hinati niya yung dagat. Nung sila ay pumasok doon, lumakit sila sa tuyong lupa, nagkaroon na naman sila ng revival. Diba? At sabi nga doon, si Miriam, nanguna nga siya, nagtatambourine dance nga siya, diba? Kaya nga, ibig sabihin, kaya lang, nung makatawid doon mga kapatid, di ba? Ang nangyari, si Miriam, dahil nga nagkaroon siya na puspos ng Espiritu Santo, at napatugtog siya ng tamborin, ang pagramdam niya siguro, kapag ginagamit na siya ng Panginoon, pwede na niyang itas yung kanyang propetang ginamit ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Miriam, di ba? Ginawa ni Miriam, pinakilaman niya si Moses. Pero nagalit ang Diyos kay Miriam. Di ba? Kasi hindi pwedeng i-bypass yung ginamit ng Diyos eh. Hindi pwede yung nakatayo lang tayo, ginamit tayo ng Panginoon, di ba? At kapag minsan tayo nakapag-commit na, minsan mas magaling pa tayo sa tinawag ng Panginoon, di ba? Minsan hindi comment yung ginagawa natin, minsan sa Jesus, pero gusto natin sa Jesus, gusto natin mangyari. Di ba? Minsan ganun po yung mga kapatid, minsan parang tila nakikita natin, parang hindi tama yung ginagawa ni Moses, pero mga kapatid, lahat ng mga bagay na yun ay mayroong ginagawa ang Diyos doon, mga kapatid. So ngayon, ano nangyari doon? Nakatawid sila, di ba? Hanggang sa naglakbay sila, mabilis na narating yung tinatawag nating Mount Sinai. Okay? Pagdating doon sa Mount Sinai, tinawag ng Diyos si Moses doon sa Mount Sinai, doon sa Exodus 19. Kasi mga kapatid, sabi ni Brother Branham, from Mount Sinai to border lines doon sa tawag dito, Kadesh Barnea. Sabi niya, ang Kadesh Barnea, ibig sabihin ng Kadesh Barnea ay, ibig sabihin nito ay border line yun sa pagitan. Okay. At ulit, pag tinignan niyo yung Mount Sinai, papunta doon sa Kanaan, sabi ni Brother Branham, ilang araw na lang Pero actually, nung nangyari sa Exodus 19, the greatest mistake na ginawa ng bayang Israel sa harapan ng Diyos, na binigay ng Diyos dapat ang batas, ang biyaya, pero pinili ng tao maging batas. Kaya ang Diyos, pagdating sa ilang, ay actually, ilang ikot silang ginamit, pero sabi niya, dumaan sila sa likod. At kaya pag tinignan mo yung mapa, dumaan sila sa River Jordan. Samantala kung dito sila dadaan, walang ilog Jordan. Pero bakit sila sa likod hindi na anak pure fire? Diba? Kasi because of the mistake. Tapos, tinan niyo mga kapatid, pagkatapos ng after Exodus 19, ang ginawa ng Diyos, from Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, at ulit patungkol sa temple. Kasi bakit? Kasi next day, ang susunod nila, papasok sa lupa sa Promised Land. Ang problema, bakit nagkaroon ng templo? Gumawa ng Diyos sa templo kay Moses kasi kailangan i-sanctify niya ang bayang Israel sa templo. Kaya kami tatlong atin, mayroong most holy place, holy place, at saka most of holy place. Kasi nga, bawat isa, kailangan dumadaan sa sanctification. So sanctified before they enter sa lupang pangako. Kasi pero ang pinakasusi doon mga kapatid, alam niyo ang pinaka-mistake doon? Exodus 19. Hindi gusto ng Diyos na ibigay ang 10 Commandments sa Exodus 20 dahil ang tao ang pumili niyan. Okay? Pero Exodus 19, ang binigay ng Diyos ay magmula kay Moses, grace yan
Pero mo, binigay ng propeta, grace ng Diyos yun. Kumatay sila ng isang hayop. Sabi doon sa Exodus, sa tawag dito, diba? Sa huli, pagsabi niya, bawat mga tahanan, bawat panganay, sabi niya, kumatay kayo ng isang koldero. Bawat sambayanan, ibig sabihin, bawat iglesia, nakainin yung buo. At sabi niya, huwag nyo hayaan magpaumaga. At sabi doon, at sa kinabukasan, diba, magsisimula na sila maglakbay. At sabi doon, ang Diyos ay nag-prepare ng isang lamb. Grace, ginatawag doon. Binigyan tayo ng Diyos ng isang kondero, diba, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Grace yun eh. Diba? Binautismuhan tayo sa pangalan ng Jesucristo, tumahan tayo sa Red Sea. At merong fire, binuksan sa atin ng Diyos ang kung ano ibig sabihin ng fire. Iyan ay message na sa loob. At habang tayo nasa ilalim ng bahin ng ulap, ibig sabihin, meron tayo abosyado tayo sa presence of Lord. Diba? What is the pillar of cloud? Ibig sabihin niya ay mensahe yan. At meron tayong pillar of fire na pinapangunahin tayo ng Diyos. Pero kahit sa kabila ng lahat na yan ay biyaya ng Diyos, pero pagdating ng Exodus 19, diba? Ang tao ang pumili. Ay, basahin natin sa Tagalog. Simulan natin sa verse 1, sis. Okay. Ang sabi dito, okay, sabi ko nga kanina, andun na sila sa Mount Sinai, nakatawid na sila, malis na sila sa Egypt, at kinatay na nila yung koldero, at pagkatapos nakatawid sila sa Red Sea, at maraming mga bagay na umulan ng mana. Pinakain sila ng Diyos. Pero sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa kanila, hindi naging sapat yun para pagdating doon sa Exodus 19, mga kapatid, nagkaroon sila ng doubt. Diba? Dapat naging sapat na yun. Nagsimula ka sa biyaya, pero nagtatapos ka sa batas. Kaya, pagkatapos ng Exodus 20, nagtagalan ang bayang Israel, makapasok sa lupang pangako. Kasi bakit? Pag nagkasalang mata mo, dudukitin. Pagka putol kamay. So, pwede, di ba? Puro ganun yung batas na nangyari ngayon. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng larawan. Kasi bakit? Kasi alam niyo bakit, mga kapatid? Kasi nga, hindi dapat gagawin ng Diyos yun eh. Hindi dapat gagawin ng Diyos na ipag-ilin yung araw ng Sabat. Pero, kaya nagbinigay yun kasi ang tao ang pumili. Na gusto ng tao, pangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng batas. O, tingnan natin. Sana tulungan ako ng Panginoon. Maayos natin to, ha? Okay, sabi niya, sa 3 buwan, pagkatapos ng anak ni Israel ay makalis sa lupain ng Egypto, ay dumating sila sa araw ding yun sa ilang ng Sinai. Pero alam naman natin kung gaano kalayo from Egypt to Mount Sinai. Ang layo po niyan, okay? Ilang araw po yung paglalakbay. At nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang at doon humantong ang Israel sa harap ng bundok. Okay, at si Moses ay lumapit sa Diyos at tinawag ang pangalan, Panginoon, siya mula sa bundok na sinabi, ganito ang sabihin mo, sabihin sa bayanan ni Jacob, at saysayin sa mga anak ni Israel, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo. Ayan, sabi na nakita nyo, diba? Diba? Nung sila'y nakatawid sa dagat na pula, hindi lang yun, kahit doon pa lang sa Egypt, ang dami ng ginawa ng Diyos eh. Diba? Kung totoo siya, sabi dito, nung inalis tayo ng Diyos sa sanlibutan, ang daming ginawa sa buhay natin. Pero hindi naging sapat yun para makita natin kung ano ang kilos ng Diyos. Diba? Kaya sabi dito, pero inuulit-ulit ng Diyos sa bayang Israel. Sabi niya, nung nakita nyo kung anong ginawa ko sa Egypto, sabi niya, nakita ang aking ginawa sa mga Egypto. Diba? Nung sila nakatawid, ay yung mga Egyptian ay sumunod at pagkatapos ginawa ng Diyos, yung tubig ay sinauli niya sa dati at nilamon sila ng dagat. Sabi niya, nawala na ngayon ng mga Egypto. O diba? Kaya nung katawid tayo, nabautismuhan tayo, wala na tayo sa sanlibutan. Pero hindi pa natatapos ang paglalakbay. Diba? Meron tayong panibago na mga harapin. O kaya nga pag tayo nagsisi tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo, iniwan na natin ang sanlibutan, sabihin, wala na tayo sa sanlibutan. Pero wala na yung sanlibutan, pero may panibago tayong hinaharap. Diba?
O ngayon, ang sabi nito, at kung paanong ginala ko kayo sa mga bakpak ng agila, at kayo inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, okay, at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan kayo sa akin. Ay nasabi ng Diyos sa bayang Israel, na hindi sa lahat ng bayan. Sabi niya, pero hindi lahat ng iglesia ay aking pinili at sabi niya, na aking binigyan ng tawag dito, ng tipan. Kundi sabi niya, kayo lamang. Sabi niya, na magiging tanging kayamanan kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Verse 6, sabi niya, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin. Tingnan niyo mga kapatid. May sabihin, pero nung magkasala sila doon sa Exodus 19, ang Diyos, pagkatapos ng tayo ng templo, naglagay sa saserdote na kailangan sumunod ng mga bayan ni Israel sa saserdote ibinigay ng Diyos. Pero sabi niya, pero before Exodus 19, bago magkasala dito ang tao, pero sabi niya, yung buong Israel ay saserdote. Sabihin, naglilingkod, nagbibigay ng alay sa Diyos, walang tagapamagitan. Lahat, malaya magpuri sa Diyos, lahat, malaya magpasalamat. Diba? Walang pwedeng mag-guide sa kanila kung anong gawin nila bilang spiritual. Yung sabi ng Diyos, sa isang banal na bansa, ito ang mga salita ng inyong sasalitain sa mga anak ng Israel. At dumating si Moses at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila lahat ng salitang ito na inuutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Nakita nyo? Ang sabi, nung inausap ni Moses ang bayang Israel, dahil yun ang sabi ng Diyos, ngayon sabi niya, okay, sabi ng buong bayan, sumagot, magkakaisa kami. Okay? Yung lahat ng sinalita, lahat ng sinasabi ng Diyos sa amin ay aming gagawin. Diba? Sabi niya, at ipinapagbigay alam ni Moses ang lahat ng mga salita ng bayan. Tandaan niyo mga kapatid, ang bayang Israel na nagsabi, lahat ng sasabihin mo, Panginoon, sasabihin ng aming Diyos ay aming gagawin. O yan ang sabi nila. Verse 9, at sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pag ako'y magsasalita sa iyo. O ibig sabihin, sabi niya, kapag dumating na ikatlong araw, Moses, nandito ka sa tuktok ng bundok ng Mount Sinai, sabi niya, ay pag sinabing salimuot, mga kapatid, ano yan, madilim, nagngangalit na kapaligiran yan, sa ibabaw ng kabundukan, tapos naglalabas silang kidlat, mga kapatid, no? At sabi niya, pag ako'y magsasalita sa iyo, at paniniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinilita ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at pagbabanalin mo sila ngayon at bukas at laban nila ang kanilang mga damit. Ang sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka sa bayang Israel, pakabanalin mo sila. Kung sabihin pakabanalin, siyempre, ipapipray niya yun. Father, sanctify them, no, sa pamamagitan ng iyong pangalan. At sabi niya sa bayang Israel, na lahat sila, in literal speaking, yung lahat ng kanilang kasuotan, yung damit, o sabihin, siyempre, paghaharap ko talaga kay Lord, dapat talaga presentable. Di ba? Kasi dito, pag-aharap sila sa Panginoong Diyos doon sa third day. At sabi niya, sabihin mo sa bayang Israel, sabi niya, isanctify mo sila. At sabi niya ngayon, at bukas hanggang bukas, ay paglabhan mo sila ng damit nila. Siyempre, imagine natin, siyempre, 2 million yan Siyempre, busy sila ngayon sa araw na to at hanggang bukas na sabihin yung lahat ng ilog, tabing ilog, puno ng bayan Israel yan, naglalabayan at nagsasampayan. Kailangan kinabukasan mo tuyo kasi pagdating ng pangatlong araw, susutin nila yung damit na yun at haharap sila sa Panginoon Diyos. May sabihin lahat ng damit nila ay malinis. Tama? Di ba? So, ganun yung sinasabi. At sinabi ng Diyos, at sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at pag-abanalin, okay na pala, 11 na pala ako, at humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ngayon sabi ng bayang Israel, tandaan nyo mga kapatid, take note muna. Sabi doon, lahat ng sasabihin mo, Panginoong Diyos ay aming gagawin. Tama?
Ngayon, nung kinausap ng Diyos si Moses, di ba? Yun yung sinasabi. O ginawa nila yun, naglabas sila ng damit nila, di ba? Hanggang sa pangalawang araw. Sabi, nasunod na yun. At pagdating ng itlong araw, umarap sila sa Diyos sa Mount Sinai. Yun yung third day. Sabihin, sanctified na sila sa harapan ng Diyos. At malinis na sila sa harapan ng Diyos. Pagdating ng 12. At lalagyan mo ng mga hangganan ng bayan sa palibot. At iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sinumang sumalang sa bundok ay papatayin at walang pag-asa. O sinabi ng Diyos, di ba? Kahit na sila'y banal, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, huwag kayo lalampas doon po saan nilagay niya sa hangganan. Sabi niya, huwag niyong hipuin o kahit naman, dahil pag hinipon niyo yun o kayo pumatawapak sa hangganan, kayo walang pagsalang mamamatay. Ganyan yan. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya ito yung nababatuhin at papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwag ay sasampa sila sa bundok. Ito yung sinabi. Diba sinabi ng Diyos? Pag ito 3 araw, dumating na, bumaba ang Diyos sa ibabaw ng bundok, dumadagundong. Tapos, tumigil lang. Diba? Yumayanig yung buong bundok. Diba? Sabi ng Diyos, diba? Yan ganyan sabi niya. Pero sabi niya, kapag ang pakakak ay tumunog, ay magluwat, ay sasampa sila sa bundok. Ngayon sabi niya, Panginoon, lahat ng sasabihin mo ay aming gagawin. Tama? So, yan yung mensahe ng Diyos sa panahon ni Moses. Na kahit sabihin natin lumilindol, kumikidlat, diba? Minsan natatakot tayo. Diba? Nung binuksan ng Diyos yung mystery ng the seventh seal, diba? The piece of the trumpet. Ang trumpet ay hindi yan para sa atin. Ang laman ng mga trumpet, mga kapatid, mga kasamulaan yan. Diba? Tungkol yan para yan sa mga pagtawag ng Diyos yan para sa mga Hudyo. Tayo, tinawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbubukas ng selyo. Ano ba ang selyo? Ibig sabihin ng selyo, yung mga salitang nakatago na binubuksan ng Diyos, diyan tayo namamangha. Sabihin natin, ay hindi pala man sana sa kinain ni Adan at ni Eva, kundi may kinalaman sa sexual. Kaya pala nagkaroon ng ibang lahi. O diba? Sabihin, nakatago siya dati, pero nabuksan. Pero subukan mo sa mga hintil, sa mga Hudyo, kahit ipangalan mo pang serpent seed, hindi niya yan, kasi bakit? Hindi sila dyan tinatawag. Kaya sabi ni Father Branham, tinawag ang bayang Israel sa first trumpet, di ba? Ang dugo, ang tubig naging dugo, tapos 1/3 ng lupa, ng tubig sa dagat, mamamatay yung mga isda, di ba? Sabi, kasi sa kanila, diyan sila binuksan ng Diyos kasi tinawag ng bayang Israel palabas sa Egypt, mga salot. Pero tayo mga hintil, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga hiwaga ng salita ng Diyos. Kaya pag nabuksan sa atin ang hiwaga ng Diyos, diyan tayo tinatawag ng Diyos. Di ba? Kaya sinabi dito mga kapatid, kapag narinig ninyo ang pakakak, sa atin, di ba, dalawang klase yung pakakak. Sa kaunahan, pero sa atin, may ibig sabihin ng pakakak. Ibig sabihin ng pakakak is the voice of God. Mensahe ng Diyos yan. Pero sabi dito, kapag narinig ninyo ang pakakak ay tumunog na magluwat, ay sasampa sila sa bundok. Ang sabi niya, Panginoong Diyos, kapag narinig nyo, kahit tumatagundong, lumilindol, pero pag narinig nyo ang mensahe ng Diyos, ang pakakak ng Diyos, sumampa kayo sa bundok. Ano nangyari? Bumaba si Moses sa bayan mula sa bundok at pinabanal ang bayan at sila'y naglaban ng kanilang mga damit at kanyang sinabi sa bayan, humanda kayo sa 3 araw, huwag kayong sumiping sa babae. At nangyari sa 3 araw ng umaga, ito na, kumulog at tumidlat at ng isang magsalimuot na ulap sa ibabaw ng bundok at ang tunog ng pakakak ay napakalakas. At ang buong bayan na nasa tingkatim. Alam nyo, sabi dito, sabi ni Father Branham, Exodus 19 is the type of Revelation chapter 4. Buksan mo natin sa Revelation chapter 4. Okay, Revelation chapter 4 tayo. 4:1. Okay. Sabi dito sa Revelation chapter 4.
At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang pulang tinig na aking narinig, na gaya ng pakaka, na naipag-usap sa akin ay isang nagsasabing, umakit ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin, sabi ng Diyos kay John the Beloved. Verse 2, pagdakay na pa sa Espiritu ako, narito ang isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng lupa at na may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng batong jaspe, isang sadyo, nililigid ng bagari. Okay. So, sabi ni Brother Branham, Revelation chapter 4, tapos yung sabing inagaw, rapture po yan. So, sabihin, tapos na yung church ages. Okay? Yung rainbow, kasi ngayon, meron pang church dito. Kaya nga, Revelation chapter 3 pa rin tayo eh. The last part of the 7 church ages, the Laodicean church age, di ba? At ang kulay na dito ngayon ay kulay violet. So, sabihin, sa langit, kompleto na yung 6. Yung isa na lang na wala pa, kukumpleto, para maging 7 yun. Yung rainbow na lumiligid sa lukulukan ng awa. Ngayon, nandito pa yung isa. So, sabi doon sa lumang tipan, kapanahon ni Noe, kapag nung gunawin ng Diyos ang baha, unang mundo sa pamagitan ng baha, nung bumaba sila sa daong, nagbigay ang Diyos sa isang rainbow, na sabi niya, ito isang tipan, na hindi na niya bugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, di ba? Kaya may rainbow. At ang rainbow nito ay sa pagdating ng church ages, ay ito ay mga church ages. Di ba? Kaya hindi muna hindi muna ito sisirain ng Diyos ang mundo dahil merong covenant pa siyang ginagawa sa baba ng lupa dahil nandito ang kanyang church. Okay? So ngayon, pag nawala na ang rainbow, mga kapatid, di ba? So nandito pa yung isa. Pagkatapos itong chapter 3 ng Revelation, chapter 4, wala na yung church. Tapos na yung grace, di ba? Judgment na kasunod. Kaya ang Revelation chapter 4 is the judgment yan, di ba? The judgment seat. Sabi niya, at nakaupo sa katulad sa isang batong jaspe, at isang charyo, naliligid na isang baghari, at katulad sa anyo ng Esmeralda. Kasi ang Revelation, para sa mga bago, ang ibig sabihin ng Revelation is the book of symbols. Okay? Itinago ng Diyos yung kanyang salita sa mga mga simbolo. Di ba? Pag sinabing rainbow, hindi talaga yung baghari, hindi talaga yung literal na baghari. Di ba? Kundi, ang bawat kulay, ito ay nagpapakita sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ito ay 7 iglesia ng Diyos na nasa, di ba? Na naglakbay ang iglesia sa 7 kapanahunan. At yun yung tipo ng baghari. Kaya pagtapos itong Revelation chapter 4, tapos na yung rapture dyan. Okay? At sabi sa verse 4, at sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa luklukan na nakakita kong nakaupo ang 24 na tatanda, nararampan ng puting damit. Okay? At sa kanilang ulo ay may putong na ginto at mula sa luklukan. Okay, ito na. Yung Revelation chapter 4 verse 5 is the type of Revelation chapter 19 verse 16. Okay? Sabi ni Brother Branham yan. At mula sa luklukan may lumalabas na kidlat at mga tinig ng mga kulog. At may 7 ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Okay? Ngayon, ang sabi doon, sa time ni Moses, balik tayo sa Exodus 19. Okay? Yung sinabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, ay sa pangatlong araw, bababa ako sa kalagitnaan ng bayan ng Israel, sa tuktok ng bundok. Sabi niya, isang salimuot. Sinabi naman ng Diyos kay Moses, sa isang salimuot. Diba? Na isang alapaap, tumigidlat. At sabi niya, pag narinig nila ang trompeta na mahabang tumunog, ay magdali-dali sila sumapa sa bundok. Diba yun ang sabi? Sabihin, ano ba sabi ng bayan ng Israel? Lahat ng sasabihin ng aming Diyos ay aming susundin. Diba? Papakalinaw ng, kung ginawa lang sana ng bayan ng Israel yan, mga kapatid. Ngayon, diba, umugong ng bakakang nangingay. Sabi, dumagundong yung pakaka. Pag binuksan mo yung Revelation, what is the trumpet? The trumpet is the opening of the seal. Kung pinakinggan lang sana ng bayan Israel, ang unang tunog ng pakaka, pangalawang tunog ng pakaka, pangatlong tunog ng pakaka, pang-apat ang buwang ng pakaka, pang-5, pang-6, pang-7. Sana nakita nila ang biyaya na kakaloob sa trompeta. So, yun po yung nangyari, mga kapatid. Balik tayo doon. Exodus, sabi niya, Exodus and Rises. Sabi niya, tumunog. Sabi niya ito, pagka ang pakaka ay tumunog, ay nang magluwat, ay sasampas sila sa bundok. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan literal na trompeta. Diba? Kasi alam natin, diba? Ay alam sinabi, nabuksan ng Diyos
Nung kuldero, ang unang tatak. Nakita ko nabuksan niya, ang unang tatak, isang puting kabayo. Di ba? Eh kung makikinig lang sana tayo muna at pakinggan natin mabuti kung ano sinasabi ng Diyos, di ba? Kasi ibig sabihin ng pakakak, ito ay misahe ng ating Panginoon. At sabi niya, pagkatip ang pito, sabi niya, at kapag na-reveal lang pitong anghel, the whole mystery of God shall be revealed. Sana tapos na eh. Di ba? Nung dumating yung Dark Ages, di ba? Puro pera. Tinawag ng Diyos si Martin Luther. Sabi niya, Ama, shall live by faith. Ano yan? Grace yan eh. Pinangunahan niya ulit ang bayang ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng biyaya. Pagkatapos, naglakbay ulit yung biyaya. Sabi niya, ang biyaya na walang gawa, patay. Ang isang pananampalataya walang kalakip na gawa, patay. Di ba, naglalakbay lang yung salita ng Diyos eh. Tapos sabi niya, dumating yung kaloob ng Espiritu Santo, nagkaroon ng mga kaloob ng pagpapagaling, speaking in tongues, di ba? Lahat na mga bagay. Pagkatapos, pagdating sa pitong panahon, binuksan ng Diyos ang lahat ng mga liwaga. Sabi ni Brother Branham, nung mangaral ng pitong anghel, hindi siya nangaral ng ibang kakaibang Biblia. Sabi niya, ang pinangaral ni Brother Branham sa ulit pagtatak, yung mga loose end. Ano yung loose end? Yung mga iniwan na mga mensahero sa bawat kapanahunan, ipinagpatuloy lang ni Brother Branham. Eh sabi niya, wala siyang mensahe. Alam niyo, sinasabi ko, maraming sasabi, nasa mensahe tayo. Kasi bakit? Meron tayong propeta, meron tayong haliging ulam, meron tayong haliging apoy. Pero nagkakatalo yan, Exodus 19. Maraming iba, may propeta, nakalabas sila doon sa Egypt, diba? Pero pagdating, nang hindi na nakaintindihan talaga ang ang mensahe ay punong-puno ng biyaya. Pero nung sila'y makatawid sa Exodus 19 to 20, naging batas. Ay ang hirap sumunod ng mga tao kasi nga bakit mga kapatid? Dahil nga, the greatest mistake, sinabi ni Brother Branham yan. Diba? Kaya sabi niya, ang sabi kasi ng Panginoong Diyos, pag narinig ninyo ang trompeta, di ba? Okay. So, okay sis, basa tayo sa message. Sa God's covenant with Abraham. Marami to eh, kaya lang, sige, ano natin, 56, God's covenant. Ayan. 56, 0-23. Yun sa taas. Yan, isa. Paragraph 152. Okay. 152. Okay. So pamagat, sabi ni Brother Branham, God's covenant with Abraham and his seed. Okay. Magpapalitan na muna tayo dyan. Diba sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12, verse 1-3, sabi niya, Abraham, lumabas ka sa bayan ng iyong mga kamag-anakan. Ang sabi niya, ikaw ay aking gagawin isang malaking bansa. Right? Sabi niya, ikaw ay aking pagpapalain. Ikaw at ang iyong binhi. Diba? Ang sabi niya, niligtas kita. Ang tawag niya ba diba ng unconditional covenant? Ibig sabihin, ang pag sinabing unconditional, niligtas ka na ng Diyos kahit masama ka. Kasi unconditional nga eh. Ay sabihin, niligtas kita dahil sa naging matubuti ka. Hindi po. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, sabi niya, pinagpapapalain kita. Ligtas kita. Sabi niya, ikaw at ang iyong binhi. Kaya na pinamagatan ni Brother Branham yan, unconditional covenant. Sabihin, niligtas sila ng Diyos, niligtas ng Diyos si Abraham at ang kanyang binhi. Ang bayang Israel ba binhi ni Abraham? O, parang alanganin kayo sabihin ko dito, ang bayang Israel ba binhi ni Abraham? Ha? Parang 50-50 Okay. So, ibig sabihin, yung covenant ng Diyos nagmula kay Abraham hanggang sa bayang Israel. Kasi binigyan ni Abraham sa literal, di ba?
literal, meron niyang binili sa spiritual. Tayo ang binili sa spiritual ni Abraham, di ba? O sabihin, kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham, sa dalawang anak yan lumabas, sa literal na anak at sa spiritual na anak, di ba? Tayo, naging anak tayo ni Abraham through faith, di ba? Through Jesus Christ, di ba? Ngayon ito, binili ni Abraham. Sabihin mga kapatid, tingnan nyo, ibig sabihin yung biyaya, magmula kay Abraham hanggang sa bayan ng Israel. Di ba? Tama? Okay. Kasi ito pamagat ni Brother Branham, di ba? So, mapasahin natin. God's covenant, Abraham and his seed. Di ba? Ano yung covenant niya? Grace. Okay, sabi niya, now watch, friend, here, where he was going to show him how that he was going to do this and make him the father of nations. Sabi niya, and confirm the oath, sabi niya, to him forever. How was it going to be confirmed? Now it is a shadow. Now what's it close? Sabi niya, next, sabi niya, and he took the sheep goat and split or open. He took the heifers and split open. He took the ram and split it open. But the turtle dove and the pigeon, he did not clip. Do you notice it? Okay. Okay, sa panahon ni Abraham, nung si Abraham ay kapag sumasamba sa Diyos, nagdadala siya ng baka, tupa, pero ang ginagawa ni Abraham, binibiyak niya yung sa gitna. Nung araw, sa panahon ni Abraham, lahat ng apat na paa na hiningi ng Diyos na agay, yung heifers, red heifers, yung baka, binibiyak niya po yung sa gitna. Ganyan. Tapos sabi niya, si Abraham tumatayo sa dulo. Tapos ang Diyos nandoon sa kabila. Ang tawag diyan, unconditional covenant. Ibig sabihin, pag may dalawang tipan, sabi niya, nakatayo yung isa, no, ang Diyos nakatayo sa dulo, pero si Abraham, ang tipan ng Diyos kay Abraham, saved by grace. Di ba? So, yeah, ganun. Paglipas ang panahon. Pero pagdating after the law, nang mabuksan ang batas, hindi na po nangyayari yung ganun. Kinakatay na lang po yung puntero sa isang tupa, doon sa isang sacerdote, pero wala nang biyak. Kasi ang pagbiyak, represent po yan ng grace. Covenant ng Diyos between man. Covenant, di ba? Sabi nga ni Brother Branham, meron dati sa mga Hapon, di ba? Pag magla-laundry sila, kalimitan nilang trabaho, anak buhay, o laundry. Hindi nila sila marusumulan, sabi lang, ginagawa lang nila, papel, pinupunit lang sa kabila, di ba? Tapos binibigay daw sa customer, tapos yung kalahati, ibinibigay, pagka kukunin na yun, kukunin yung papel, at pag natapat, yun na yun. Di ba? Yun yung covenant ng araw. Di ba? Pero, nagbago yun. Sa paglipas ng panahon. Kasi nga, bakit nakapali? Ngayon yung sinasabi, ito yung sinasabi ko muna dito, before kay Abraham pa to, bago kay Abraham muna, kay Abraham to. Sabi niya sa panahon ni Abraham, he took the reapers and split it open. He took the ram and split it open. Pero pagdating daw sa kalapasa, bato-bato, turtle dove, sa kalapate, he did not live. Sabi, hindi niya ito binubuksan. Kasi bakit? Sabi niya, do you notice why? Anyone who read the Bible knows the offering of healing was the turtle dove or the pigeon. Kasi ito yung mga hayop, turtle dove, bato-bato at yung pigeon, malinis na hayop ito eh. Hindi mo kailangan biyakin. Kasi ang kalapate at ang turtle dove represent ng healing. Diba? Pag nag-alay, hiningi ng Diyos sa isang tao yan. Kaya diba si Bartimeo, sabi niya, meron isang turtle dove. Sabi niya, iaalay ko to. Papinagaling mo yung aking anak. Pangako ko sa iyo, Panginoon Diyos, ibibigay ko sa iyo ang turtle dove. Hindi nila pinayakin eh. Binigay na sa sadote. Kasi bakit? Kasi Panginoon, pagpapasalamat yun yung Bartimeo. Kasi ang sabihin ng turtle dove is healing. Okay? So, yun po yung sinasabi doon. Sabi ng cleansing and so forth, which God changed dispensation from the law to grace. But He never changed the thing by faith. He never did offering of certain thing, ever make it so. But what divine healing came, but it was faith that did it. 154, and the dove was not claimed apart, but the animal showing the difference between them, that there will be a time that law would change to grace. Ayan. And so forth, grace was first. Pero sabi niya, pero tingnan nyo, nauna muna biyaya. And grace had already provided a Savior down in Egypt. Moses delivered them out. Sabi niya, ang Diyos nagbigay siya ng alay bago lumabas ang bayang Israel.
sa Egypt. Grace yun, sabi ni Brother Branham. Sabi niya, out there already had sacrifice, meron silang alay, they already had everything, meron silang lahat ng bagay. But where Israel made her final move is in Exodus 19, where she taken on and wanted law, he rejected grace. Pinili nila ang batas, nireject nila ang grace. Kasi sinabi ng Diyos, nung magsalita sa Moses, itong sasabihin mo, ang sabi ng bayan sa Moses, sabihin mo sa Diyos, lahat ng sasabihin niya, gagawin namin. Pero matakot ang nung salita ang Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible doon sa Lumang Tipan, nanginig ang bayang Israel, hindi sila gumalaw. Nung narinig niya yung trompeta umugong, sabi niya, narinig niyo yung trompeta, ano ginagawa niyo sa mensahe? Diba, dapat kumilos ka. Yung iba natakot sa mensahe, umistop. Kaya sabi nila, Moses, sabihin mo sa Diyos, ikaw na lang yung magsalita. Kaya ang tao ngayon, naglagay ng gusto nila, leader. Kung ano yung gagawin mo, papamunahan mo kami, ito yung sasabihin ngayon. O sabi ng Diyos, sige, gusto nyo? Kaya dumating ang Exodus 20. Gusto nyo pa ng tao? O sige, tao ang gusto nyo, pero imbis na tao, gusto ng Diyos, dahil nung narinig lang sana sa nila yung hiwaga, yung pakakap, sana nabuksan sa kanila yun. Bawat individual. Sana, bawat isa, kumikilos na lang ayon sa pagkabukas ng Diyos sa puso nila. Wala sanang sasabi, huwag niyo kalimutan pagtitipon. Huwag niyo kung oras na 9:30, gumatin na kayo. Kasi why? Kasi bakit? Kasi nanginig eh. Natakot sila doon sa mensahe. Anong ginawa nila? Grace lang na binibigay ng ng Diyos in case sa kanila. Pero pinili pa rin nila. Ano sabi nila? Pag wala si pastor, hindi muna kami hati ng prayer meeting. Ano ginagawa nyo? Sabi ng bayan ng Israel, Moses, natatakot kami ba? Sabi ni Moses, ba't hindi ka gumagalaw? Natakot kami sa tinig ng Diyos. Eh sabi niya, huwag mo nang pagsalitain ng Diyos, ikaw na lang magsalita para sa amin. O sabi ng Diyos, o sige, dahil sa ginawa yan, hindi niya bayan ng Israel, dahil pumili kayo ng isang tao, ito ang gagawin ng bawat mga mamumuno sa inyo. Ito ang gagawin ng mga bawat mamumuno. Ayan na. Kaya, yan yung ayaw ko talagang mangyari. Na bawat mga gagawin, kailangan mo pa sabihin sa tao, ito. Kasi, ang atin lang, makinig lang tayo sa propeta na sinasabi lang ng Diyos. Na paano nabuksan sa atin sa salita ng Diyos, ganun lang tayo kumilos. Kasi pag nagbabasa kayo ng mensahe, at kung reveal sa inyo ang salita ng Diyos, ang mensahe ng panahon, ilang mensahe at dumating umugong. Habang panahon umugong na ang mensahe. Pero ba't ayaw natin kumilos? Di ba? Na kung ano sinasabi ng mensahe. Kasi kung nakikita natin, pag binasa nyo nga lang yung 7 seal ni Brother Branham, bago nabuksan yun, pinaliwanag ko na ni Brother Branham, sabi niya, paano ang dapat na inuugali ng isang Kristiyano sa loob ng isang iglesia. Diba sabi ni Brother Branham, before the opening of the service sa lingguang, diba, sabi niya, minsan 30 minutes o 45 minutes before, nandiyan na kayo sa loob ng iglesia, at nakaupo na lang kayo dyan, at hindi kayo nag-uusap. O, diba? Eh, kung naintindihan sana ng tao yun, nabuksan sa nila yan, kikilos sila based sa opening of the sermon. Pero sabi nila, mga kapatid, pumasok na kayo sa loob. Diba? Magsisimula na tayo. Ano yan? Gusto na ng isang minuno. Sabi niya ba, the greatest mistake yan nangyari sa bayang Israel. Tinanggihan nila ang pamumuno ng Diyos, mga kapatid. Eh, sabi dito, no? Inutuloy ko lang yung basa. Sabi niya, grace is always right, not law. Diba? Sabi niya, ang biyaya. Kasi ano yung biyaya, mga kapatid? Walang nakikita yan. Pero ang batas, may nakikita yan. Kaya sinasabi ko, pag sinilip mo isang tao, siguraduhin mo wala kang masisilip sa'yo. Diba? Pero kung pinahiran mong biyaya, pag sinabi kong, diba?
Pag sinabi ko, oh Brad, ito yung ano mo, pag sinabi mo kasing gano'n yan, tiyakin mo yung taong sinasabihan mo, wala rin nakikita sa'yo. Kasi, di ba, papairalin mo yun eh. So, hindi ako nag-ano mga kapatid, ang sinasabi ko lang, kung bakit, kung ano yung biyaya, kasi ang biyaya mga kapatid, di ba, pag sinabi kasing biyaya kumbaga, puro grace yung nakikita mo Pagka kasi hindi na biyaya nakikita mo sa mga tao, sa gawain, yun nga, nagsimula kang naganda ka sa mensahe, nakita mo yung ginawa ng Diyos, nakalabas ka, nagpabautismo ka, sabi mo, may haliging apoy, may haliging ulap, pero nang makatawid ka sa Mount Sinai, di ba? May mga tao nang dumating sa mensahe dito. Minsan, mas magaling pa sa kung ilang tao ka na naging pastor, pinagamit mo lang sila sa, di ba? Minsan, pinatayo natin sila sa anumang mga katayuan. Magtapos nito, parang mas magaling pa sila sa'yo. So, yun po yung nangyayari. Pero kung naintindihan lang sana nila, yung bawat mga sinasabi ng pakaka, mabuksan sa nila, respect mo rin yung binigay ng Diyos. Respect mo si Moses, respect mo lahat ng tao. Kasi tingnan mo lang kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka lang. Kasi, the more na papakumbaba ka, darating din ang panahon, itataas ka ng Diyos. Hindi ka naman habang buhay, dyan ka lang Di ba? Hindi naman habang buhay na, sabihin na, dito lang ako, lagi lang akong taga-report ng pound natin. Siguro, pag na-final mo na yun, naayos mo na yung pag-represent, di ba? At nakita ng Diyos na talaga napapasakop ka sa binigay sa'yo ng Panginoon. At nakita ng Diyos yun, nakita ng mga tao, sabi nila, pwede natin siguro si Brad ilagay sa ganito. Sino ba nag-utos sa church? Diba? Hindi naman tao yan. Ang Diyos na naglagay sa nila. Para kasi bakit nakita sa buhay? Kasi ba't mo naman ilalagay yung mga tao hindi naman napapasakop sa kalooban ng Diyos? Diba sabi ni Brother Branham, ang papagamit mo sa ministro, yung totally converted. Yung totally ng pasakop talaga. Talagang totally nagsubuko talaga sa mensahe. Di ba? Wala namang problema kung kasi ito na yan. Kahit nang sabihin mo pang hirap yan magsalita ng Tagalog o Bisaya, may milipit ka. Pero yun ang gusto ng Diyos Kasi bakit? Kasi nakita ng Diyos yung puso niya. Di ba? Na naintindihan talaga niya mensahe. Kaya nga iba itong mensahe, mga kapatid Hindi tutulad ng denominasyon. Sa denominasyon, diba? Patatayin lang tayo Pero sabihin dito, pero doon kasi wala naman silang pakialam kung ano ka ng Lunes hanggang Sabado. Dito kasi sa mensahe, hindi po yan, tinitingnan yan diba? Kasi yun po yung isang bagay ng mga kapatid. So sabi dito, ayan, sabi ko mga kapatid, okay, hindi ko natatapusin. Okay, so ngayon, dito sa spiritual adoption, paki-type na lang yung topic, spiritual adoption. Isa lang topic to Sa beses lang ito pinangaral ni Brother Branham. Paragraph 122 tayo, 122. Ayan, spiritual adoption. Pangalawa. Click mo, yan. 122 tayo, paragraph. Sabi niya, God gave the children of Israel the law because, sabi niya, binigay daw ng Diyos sa bayang Israel, sa anak ni Israel, ang batas dahil that they wanted the law. Dahil yan ang hinanap nila. God didn't want them to have it. That's man's choice. Pinili ng tao yan. In Exodus 19, they said, you gave us something to do to merit our salvation. We'll keep a law if you give it to us. In other words, but it never was God's plan. Ang sabi ng Diyos, ni Brother Branham, ang tao ang pumili ng batas, hindi ang Diyos. Ang nilagay ng Diyos ang biyaya, pero ang pumili ang tao. Diba? Hindi nila pinakinggan yung trompeta Ang sabi ng Diyos, kapag narinig ninyo yung trompeta, umugong na napakalakas, sumampa na kayo. Ano yung trompeta? The opening of the seven seal. Lahat ng hiwaga ng Diyos
ay nabuksan. Di ba? Kaya nga sa atin, pag hindi sagalantad sa atin ang opening of the seal, hindi tayo magkakaroon ng malalim na pakikitungo sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi alam nyo kung bakit? Pag hindi nyo talaga nakita yung hiwaga ng mga bagay na yan, hindi kayo magkakaroon ng malalim na pagmamahal sa gawain ng Diyos. Hindi kayo magkakaroon ng malalim na pagmamahal sa mensaheng ito. Di ba? Kasi bakit? Kasi hindi nyo naintindihan eh. So, ang mas gusto ng mga tao, lagi tayong pinisasabihan, lagi tayong ganito. Ano yun po yung batas po yun eh. Diba? Pero sabi dito, yun ang gustong pinili. Kaya nga nung buksan, Exodus 19. Pagkatapos ng Exodus 19, diba sabi ng Diyos dyan, at sinabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, sabihin mo sa bayang Israel, huwag silang gagawa ng anumang larawan ng inanyuan. O, sabihin, sa palitan na. Naintindihan man ang bayang Israel o hindi. Kailangan obligado. Pero dati, hindi inuobliga ng Diyos ang tao kasi siya ay nakadepende sa biyaya. At kung naintindihan ng tao ang biyaya, gagawin niya yun. Pero sabihin, kahit may mga tao hindi gumagawa, walang problema sa Diyos yun. Kasi ibig sabihin, hindi niya nakita ang biyaya. Pero dahil tinanggihan nilang biyaya, pumunta ang Diyos sa batas. Sundin man niyo ito, naintindihan man niyo o hindi, kailangan niyong gawin. O kaya, tingnan nyo, basahin niyo ang Biblia. Pagkatapos ng Diyos ibigay yung Ten Commandments, the following verse, the following chapter, kinausap niya si Moses, sabi niya, Moses, gumawa ka ng tabernakulo. Sabi mo, from Exodus chapter 22, 23, hanggang Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hanggang doon sa matapos yung kainaw ni Moses, puro na lang ang katuruan ni Moses, andun lahat sa templo. Pero nasaan yung templo? Natayo sa ilang, pag natapos na maglakbay, natayo yung templo, samba sila sa Diyos. Alam nyo, sabi niya, bago sila pumasok sa Holies of Holies, kailangan isa lang po ipapasok dito. Diyan pa lang sa Holies of Holies, ang dami nang kasi alam mo kung bakit? Pinapakita na ng Diyos sa mga sabayan in literal speaking, bago kayo makapasok sa lupang pangako, kailangan sanctified kayo sa loob ng iglesia. Tipo yan, sabihin, baptism of the Holy Ghost yan, di ba? Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Di ba? Sa tipo yan ng literal sa type, spiritual sa panahon natin, tipo yan. Nang ibig sabihin ng templo, bakit pinakita na yan? Dapat tayo ang templo ng Diyos, ng Espiritu Santo. Kailangan natin, di ba, in the third day, kailangan tayo ulit mahugasan sa unang araw, pangalawang araw, in the third day. Di ba? Tayo ang gagawa ng unang araw, pangalawang araw. Ano yan pangalawang araw? Kailangan magsisi. Kailangan mabautismo. Kaya nga sabi niya, utusan mo ang bayang Israel, Moses sa unang araw, pangalawang araw. Hugasan nila ang kanilang gamit. Pero pagdating na tatlong araw, hindi na silang gagawa. Ako na gagawa. What is the third day? Baptism of the Holy Spirit. Amen. Lumababa na. May mo baptism of the Holy Spirit ka na eh. Narinig mo ng salita ng Diyos. Hindi ka dapat matakot. Ang kailangan mo lang, pakinggan mo lang kung anong sinasabi ng Diyos. At kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, gawin mo lang. Hindi mo na kailangan, di ba? Marami sinasabi ng iba. Mahirap kasing, baga, hindi mo marekta yung mga tao. Gusto mong sabihin sa nila na rektahan. Diba? Gusto mong sabihin sa nila, ito ka brad, ito. Ang problema kasi, pag inopen mo yun, baka ma-open, baka tumalon. Kumbaga, kaya hindi tayo naintindihan ng iba, kaya kung ginagawa yun, kasi ayaw kong ilid ng tao. Kaya mas nagpupursige ako sa pagbabasa ng mensahe. Na gusto ko makita talaga ng bawat mga believers sa loob ng iglesyang ito kung ano ang pakakak. Diba? Kung ano ang trumpeta. Kasi pag naintindihan yung trumpeta, may kilos kayo, base sa naunawaan sa trumpeta, hindi sa sinasabi ko. Hindi ko kailangan ngayon pangunahan. Diba? Basta namin, at hindi kami binapasalan ni Pastor Jun. Gusto niyo pasalan? Oh. Pero wala na tayo sa ganyan eh. Hindi tayo pinapangunahan ng sino mang tao. Diba? May problema kami. Tao din naman ako eh. Pero pagkakaiba lang natin talaga, ako kasi, hindi ako nag-open.
May problema ka sa pamilya mo, siyempre, puprovide mo yung pangangailangan. Sa church, meron ka din puprovide. Diba? May mga tao, hayaan mo sila, pag umalis, kung ayaw nila, duwag. Madali sabihin yun. Pero bilang pastor, hindi yung ganun kadali. Kasi bakit? Kasi nagpagal ka eh. Naghirap ka sa kaluluwa. Hindi ganun kadali nung inalagaan mo sila. Pero nung sila lang paalam, ang bilis na nilang mawala. O sabihin ng iba, o sige, hayaan na natin sila. O diba? Okay naman, naintindihan ko naman yun eh. Pero bilang side ng isang leader na ginamit ng Diyos, kung naintindihan lang sana nila yung pakakak na sinasabi ng Diyos, at ang sasabihin ng Diyos ay gagawin ninyo, di sana naintindihan nyo sana. Ay ang problema, diba? Minsan nga, sisitahin ka, hindi ko ayaw magsabi ng mga sabihin sa'yo, bakit ganito, saan napupunta yung ganito. Diba? Kapag ganun yun mga kapatid eh. Kaya nga sinasabi ko, ako, pag nakaharap ako, wala kayong luhang makikita sa akin. Pero pag nasa likod nyo na ako, wala na ako sa harapan ninyo. Doon ako nagsisimulang nagmumuni-muni. Sabi ko nga lang eh, kung meron nga lang papalit sa akin eh, papasok ko na eh. Kasi bakit? Hindi ganun kadali. Kasi imbis na dumami tayo, pakunti ng pakunti eh. Pero hindi naman ako nanghihinaan ng loob. Pero kung ito ka ako, ganun talaga. Kung sabi niya, sanctify eh. Sabi niya, Moses, sanctify mo yung bayan ng Israel. O, diba, dumadaan tayo sa sanctify eh. Hindi madali. Kaya nga sabi ko dito, kung naintindihan yung mensahe, hindi nyo kami iiwan dito. Ngayon, kung hindi nyo naintindihan ng mensahe, madaling ganun nyo lang. Madaling nyo lang. Kumbaga ito yun eh. Hindi ko naman sinasabing perfecto na ako eh. Hindi ko sinasabing wala akong mali. Diba, sinasabi ko, hindi rin ako perfecto. Kaya lang, pagkakaiba lang natin, hindi lang ako mahina pag nasa harapan ninyo. Pero meron din akong mga kahinaan na hindi ko rin pwedeng sabihin na ito ako kasi baka mas manghina kayo eh. Pag ako na lang, pag ako nag-iisa, doon ko na lang yung pinapa sa Diyos. At nasabi ko nga minsan, Panginoon, ito ba yung parang transition ng ministry na ganito? Hindi, ba't kaya gano'n? Ang bilis nilang makapag-decide ng gano'n. Pero kami kaya tayo, nasa tayong dumami tayo. Sabihin ng isa, ayoko mag-church dyan kasi gusto ko madaming mga kaluluwa. Problema nga, gusto mo nga, pero umaalis ka pa, paano tayo dadami? Pero naintindihan ko, doon ko nga naintindihan mga kapatid. Siguro, pag naintindihan talaga ng isang tao, kung ano talaga yung tunog ng pakaka, naintindihan niya yung laman ng mensahe talaga, sabi niya, kikilos siya, basis kung ano ang sinabi ng Diyos. May mga tao na dumidepende tayo lagi sa tao. Pag nakitaan ka ng kamalian, yung sinasabi ko, may mali din na tayo, may mali din po tayo. Pero pag hindi nakita yung kamalian, siguro naman, hindi naman problema yun na, maging problema yun na bigla na lang po kayong mawawala. Kasi sabi ko nga, sa lahat ba ng kamalian ginawa ko, ilang kabutihan ba yung nagawa ko naman siguro? Siguro naman, kung 90%, 10 lang yung nakita sa akin, siguro naman, kaya nyo nang burahin yung 10. Doon sa alang-alang sa 90. Sabihin natin 50-50. Diba, kung nakita nyo yung biyaya ng salita ng Diyos, bakit hindi nyo ba kayang takpan yung 50 na yun? Sa pamamaging 50 na, diba? So, yun mga kapatid So, yun ang, kaya nga, yun sinasabi ko na ang Diyos binigay sa ating biyaya, pero tayo lang kasi ang pumipilit ng baras. No? Sinasabi natin nasa mensahe tayo, pero actually, yun nga, sinasabi natin, same prophet, same pillar of fire, same pillar of cloud. Pinautis mo tayo sa in the name of Jesus Christ. Alaman natin yung ibang mensahe na hindi pa laman sa Anas ang kinain ni Eva, kundi may kinalaman sa... Pero pag dito pero habang tumatagal tayo sa mensahe, bumababad tayo sa mensahe, tumatagal, nagmamature tayo, nag-iiba. Diba? Nag-iiba yung takbo mga kapatid. So, yung iba, pumupunta sa batas, yung iba, nag-stay pa rin sa biyaya pa rin ng ating Panginoon. Okay. Message pa rin tayo sis. In the book of Revelation chapter 4, part 3. Revelation chapter 4, part 3. Ito yata, 61, 01, 08. O yan. Okay. Paragraph 106. Kunin natin sa Tagalog sis, kasi medyo mahaba ito
para mas maintindihan natin. 106. Ayan, sige. Tingnan mo sa Tagalog. Ayan. Buklatin po natin ang Exodus 19, nakabanata ng Exodus sa 16 na talata. Nakabanata ng Exodus at simulan natin sa 16 na talata. At nangyari, pakinggan nyo kung anong pumaytaas ang Diyos sa ibabaw ng bundok ng Sinahi. At nangyari na 3 araw ng umaga na kumulog, umidlat, at may isang salimot na ulap sa ibabaw ng bundok, at ang tunog ng isang pakakak ay lubhang napakalakas. So sabi ko nga kanina, pakakak, hindi po yan literal, yan po ay mga mensahe po yung nasa loob niyan. Yung mensahe na yun, kung naintindihan natin, so grace po yung laman nun. Okay? Pero bago siguro sis, iwanan ko muna yan sandali. Punta tayo sa scriptures. Hindi ko na mamiss to. Scriptures, Leviticus 25. Pangatlong aklat ng Lumatipan. Leviticus 25 verse 8. 25:8. Okay. Sabi ito, at bibilang ka ng 7 sabat na taon, maka 7 taon, at magiging sa iyo yung mga araw ng 7 sabat. Okay, sabi dito, ang sabi ng scriptures, diba? Alam natin yung sabat na yung 7 church ages yan. Ang 7 church ages ay tipo siya ng 7 pakaka. Ibig sabihin, pagkatapos daw nung tumulog yung 7 pakaka, ay maging sa iyo mga araw ng 7 sabat na mga taon. Ay sa mga tinutugay 49 na taon. Kung magagayoy, mag-uutos ka sa lumibot sa bayan, ang matunog, sige 10 araw, at na 10 buwan. So, 10, 7. Revelation 10, 7. Sa araw ng pagtubos, o pag narinig mo na yung pagtubos, yung Revelation 10, 7, yung mensahe na yan, sa araw na yan, yun yung tinatawag na, tawag ito, yung redemption. Patunugin ninyo ang pakakasabong lupain ninyo. O sabihin, pag nasa loob kayo ng church, kasi wala namang ang lupain dito, church yan di ba? Ang lupain ay ang church, di ba? Sa loob ng church ay wala kayong ibang patutunugin, kundi yung pakakalamang. Di ba? Kasi, yun nga yung, kaya nga isabihin, yung pakakatumunog ng napakahaba, hindi yung pasasabayan ng Israel, hindi lang basta yung ganun lang. Sabihin, mahaba yan, isa yan Pero pagkatapos tumunog ng pakaka, pagkatapos nyo marinig, anong gagawin? Di ba? Kailan may gawin? Sabi niya, at ipag-ngingin ninyo ang 50 taon, o 50 days yan, at iahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo, at sa bawat isa sa inyo, ibabalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa sa inyo, ibabalik sa sambayanan. Ano daw yung pagtumapaka after na tumaninig mo yun? Jubilee year! Pero nung marinig ito ng Israel, anong ginawa nila? Ayaw nilang lumaya. Grace. Paano gusto nila? Mabilanggo. Saan? Sa ilalim ng batas. Kaya lagi ginawa ng Diyos. Pagdating ng Revelation 20, binigay niya yung 10 utos, tapos binigay pa niya yung sa Book of Leviticus, binigay niya pa yung mga panuntunan kapag may regla yung babae, 7 araw na madumi siya. Di ba? Marami pang mga panuntunan doon. Pag mata mo nagkasala, mata mo dudukitin. Kapag ang kamay mo nagkasala, puputulin yung kamay mo. Kung ngipin. Kung mata, paa. So, ganyan po yung batas noon. Di ba? Kasi bakit? Kasi nga, ang gusto ng tao, pamuluan siya sa ganyan. O, ngayon, anong nangyari? Ano yung sabihin ng trompeta? Pag namulog yung trompeta, after naman manilig yung trompeta, sabihin niya, Jubilee years yun. Sabihin, ang bawat isa magiging malaya. O, walang nag-aalipi sa kanya. Diba? At doon mo makikita kung sino yung mature at sino yung pabebe. Diba? Isa pa yung mature. Kikilos ng mature yun Diba? Ay, yung pabebe, di alam mo na yun. O, sabihin nila, ay, katatayo lang ni Brad Pitoy 9:30. Isang oras naman yung Bible study. Siguro, dating ako doon, mga 10. Ay, ang problema nga, may kwento nga yan sa denomination Laging mahilig dumating ng kalahatian dumating ng preaching Ay, sakto pumasok yung mag-asawa. Sabi niya, ayun na ang demonyo, ayun yung mga demonyo.
Nung saktong pagpasok sa pinto, narinig nila, andyan ang mga demonyo, andyan ang mga demonyo. Tinginan niyo mag-asawa, demonyo raw tayo. Imbis na pumasok sa church, bumalik, umuwi. So sabi niya, Pastor, mga kapatid, bakit hindi kayo matinong linggo? Nagtampo kami, Pastor, sa preaching mo. Bakit ano ba yun? Tawapasok na lang ng church narinig namin mga demonyo daw kami, demonyo kami. Hindi naman kayo pinatutukulan dun meron kasing sabi niya, kasi problema. Pag talagang, minsan, di ba? Nakita kang late ka, sabihin ng kabisade, o kayong mga late, inatapat na pumasok ang kadating malita. Alam mo, ikaw yung pinatutungkulan kasi meron sa sinasabi. Na-check mo kasi dumating no. Kaya sabi mo, patay, ako na naman. Gano'n din nangyayari. Di ba? Ano tawag yan? Pero pag naiintindihan kasi natin yung mensahe, di ba? Ano ba yung kahalagaan ng mensahe? Ano ba yung mensahe? So, sabihin ng tao, kikilos na lang po yan base sa kanyang understanding. Ang tao kasi kumikilos siya based on understanding. Di ba? Kasi Queen of Sheba nga, sabi niya, malayo pa yung pupuntahan niya, pero sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem. Kasi gusto ko painggan yung karunungan ni Solomon Gusto ko makuha yung buong karunungan ni Solomon. Ibinigay ng Diyos kay Solomon. Gusto ko makuha kay Solomon yung karunungan. Diba? Ganun na ginagawa ng bride Kaya nga nanditipon tayo dito para makuha natin yung karunungan ni Solomon. At kapag nakuha natin, lalakad tayo base sa karunungan binigay ng Diyos sa atin. Yan ang purpose ng fellowship. Ngayon, yung tumulong yung sabi dito, ang ibig sabihin niyan ay Jubilee year. Kapag narinig niyo ang pakaka at nabuksan sa inyo yung mga bagay na yan, magiging malaya tayo. Walang aalipin sa atin. Di ba? Walang alipin. Kaya sabi ni Pablo, nung unang nagdasa, Romans 7:7, sabi niya, ito sinasabi ko sa may mga asawa, sabi niya, nasa ilalim ng kautusan. Diba? Tapos sabi niya, pero sinasabi ko sa inyo, sa mga taong wala sa kautusan. Bakit gano'n si Pablo mangaral? Kasi hindi naman pare-pareho sa listener niya May mga tao gusto sa kautusan, may mga tao talaga sa biyaya kumikilos. Diba? Kaya gano'n yung mga kapatid Pero may mga tao, kasi i-approach mo sa tao kung biyaya ang kanya, di biyaya mo siya approach. Kung low naman ang gusto niya, sige, pakirali natin yung batas para sa'yo. Kasi yan ang gusto mo Diba? So gano'n yan mga kapatid Ngayon, patuloy tayo sa binabasa natin kanina sis, yung sa quote tayo. Sabi ito, kumidlat sa limuot na ulap sa ibabaw ng bundok at ang tunog ng isang pakakailubang napakalakas. Ano ang tunog ng trompeta? Ang archangel. At ang buong bayan, pakinggan nyo, ang buong bayan na nasa pakampamento ay nanginig. Tatamon sila Ano yun? Paghatol. Nagmarcha sila palabas doon sa binigyan sila ng Diyos sa biyaya na para makapaglakbay sa pamamagitan nito. Sabi niya, lumabas sila sa Egypt. Biyaya daw yun. Diba? At binigyan sila ng isang gabay. Sabi niya, upang sila mapaglakbay. Pero sabi niya, sa pamamagitan nito, pero humingi sila ng batas. Ibig ng Diyos na sila maging interdenomination, ang gusto nila ay gumawa ng isang denominasyon mula rito na sa isang bagay na maaari nilang pagtalunan sa halip na sundin lamang ang Diyos at mamuhay sa ilalim ng kanyang jurisdiction, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang biyaya nagkaloob ng isang propeta nagbigay ang Diyos ng propeta para mabuksan tayo. Biyaya daw yun. Ang biyaya nagkaloob ng isang pantubos. Binigyan tayo ng isang kondero. Diba? Biyaya yan. Para sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi dito, inilaan sa biyaya lahat ng mga bagay na ito. At sa kabila noon ay ginusto nila ng paghatol. Gusto nila ng isang bagay na magagawa nila. Sabi ng Diyos, tipunin sila ng sama-sama. Ipapabatid ko sa kanila kung ano ito. Ipapakita ko sa kanila kung ano ito. Basahin, pakinggan nyo na ang tunog ng trumpeta ay lumalakas hanggang sa niyanig nito ang lupa. Nakikita ninyo na kung ano ang paghatol, ayaw ko lang ganoon, kahabagan lang. Sabi niya dito, ano po yun? Sabi dito, okay, taas. Sabi niya, Exodo ang ikasyam na kabanata sa 16 talata, kapatid na Fred, Exodus 19:16. Ngayon pansinin, inilabas ni Moses ang bayan sa kampamento upang salubungin ng Diyos.
Grabe, gusto ko siyang salubungin ng payapa. Hindi katulad noon. Sila ay tumayo sa paanan ng bundok, sa malayo. Natakot kasi sila. Alalahanin niyo, ang bundok na yun ay may hangganan linya sa palibot ko. Dahil kahit ang bakay makaapak lang sila sa bundok na yun, pinakailangan mamatay ito doon mismo. Hindi ito maaari lumapit sa presensya ng Diyos at ang Diyos nilabas ni Moses ang bayan. Ngayon, sa Exodus talata 18, ang susunod, ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw na iyon na nasa apoy, nasusunog na katulad ng isang horno. Ano ang kakapanaog niya? Hindi kanyang kalatian si Kaina, kundi puot ng kanyang paghahatol. Ang usok na iyon ay napailan lang sa parang usok ng hudlo at ang buong bundok ay umuugang mainam. Kapatid, dito gugustuhin nandun ako. Sabi niya, at nang ang tunog ng pakakak ay tumunog ng mahaba. Minsahe ay lumakas ay nagsalita si Moses at sinagot niya siya ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. Nagsalita si Moses, hindi ang bayan, ang mga tao ngayon nagsipanginig sa takot. At ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa tuktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moses sa tuktok ng bundok, at si Moses ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila ay lumampas, upang makita ang Panginoon mamatay ang karamihan sa kanila. Kung ngayon matakot sila, teka Moses, sabihin mo, baka sa sobrang takot nila, baka makapatapak sila, mahawakan nila yung hanggan ng bawal, pagbawalan mo na. Kasi hindi na sila umakit eh. Ang sabi ng Diyos, pag narinig niyo yung trompeta, dumagundong na napakaas, sumampa kayo sa bundok. O kaya lang, nung nanginig sila, sabi ng Moses, sabi ng Diyos, Moses, magmadali ka, kasi tinanggihan na nila yung trompeta, baka sa sobrang takot nila, umawak sila sa mga bawal na lugar. Kaya ngayon, bili mo dati, tingnan nyo ha, bago tumating yung templo, yung haliging apoy, nakikita lang nila. Diba? Pero pagtapos ng Exodus 20, nasa na yung haliging apoy? Nasa na? Nasa loob na ng templo. Saan? Sa Holies of Holies. Nagtago na siya. Saan papakita? Sa high priest. Bakit? Kinubli niya na yung sarili niya. Saan? Sa isang sikretong silid. Kasi hindi mo nakita yan doon sa trumpet eh. Kung nakita mo sana doon, sana nandyan na sa iyo sa puso mo yun. Pero dahil ngayon, nandito ka, dito lang bumababa si Kaina Glory. Kaya ngayon, ginagawa ng mga ministro, pinagsisikapan na makita mo yan. Kaya uugong pa rin ang pakakak hanggang ngayon para makita mo yan. Pero kung hindi mo makita yan, mananatili niya lang si Kaina Glory nandito. Pero wala kang papasok, hindi niya papasok sa puso mo. Kung pumasok niya sa puso mo, naintindihan mo, yan ang gagawin sa'yo. Hindi ka na sana nasabihin pa ni pastor na Brad, ganito, sis, ganito. Hindi, may kusa na yan. Alam mo na kung ano yung salita. Kung narinig mong salita, kikilos ka, base sa ngayong unawaan mo. Diba? So, masarap yung ganun eh, diba? Mas masarap kumilos yung base sa kung ano unawaan mo. Hindi dahil sa pinilit lang sa kung yung pastor eh. Diba? Yung mahirap yun. Okay, sana ako? Okay, talon tayo sis. 1:16. Okay tayo ng 1:16. Ngayon, ang tinig ng luklukan, pansinin niyo sa luklukan ito. Sa harap ng luklukan ay ang 7 bituin. Kung binabanggit ni Palabanan dito, Revelation chapter 4, ang tinig ng mga bituin. Yan yung trompeta. Ibig sabihin, yung tinig ng mga bituin, mga mensahero, trumpet po, mga trumpet yun. Kaya yung narinig nila ng babayang Israel doon kay Moses, yun ay mga tinig ng 7 anghel. Pero natakot sila doon. Pero kung naintindihan lang sana, pinakinggan nila yung mensahe ni Pablo, ni Ranyo, ni Badabana, ang sarap sana. Kumilos ang tao, base kung ano yung naintindihan niya sa mensahe. Kasi ang mensahe, hindi yan batas. Law. Hindi yan law, kundi Kristo. Diba? Ang tinig ng mga bituin, ang mga tinig, nakita nyo, mayroon pa sa Apocalypse chapter 4, dito o 5, na masusupungan natin. At mula sa luklukan ay lumalabas ang kidlat, nangakulog, at mga tinig. Hindi isang tinig, mga tinig. Marami. Ano ito? Ang Diyos nagsasalita sa iglesia.
na isinasalamin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng 7 espiritu. Kapag ang tunay na pinahiran ng Diyos ay nagsasalita, ito ang tinig ng Diyos. Ang pagtanggi, dito ay ang pagtanggal sa pagdalero. Kita nyo, mga tinig, ang tinig ng 7 kapanahonan ng iglesia. Dito sa sulok, nagsasalita ang mga tinig sa may kasamang gulog at kidlat. Okay, iwanan natin to sis. Punta tayo sa first seal, sa unang tatak. Ang sabi niya, kapag tinanggihan mo daw yung tinig, may tinig daw yung kasamang kulog at kidlat. Okay, din na natin ha, unang tatak. Tagalog tayo. Paragraph 63. Okay, siguro dito ko na tatapusin yung ano. Hindi, 63. Paragraph 63. Ayan, lagay mo sa kanan. Sa'yo mo. Ayan. Okay. Pansinin. Ano ang nangyari habang tayo nagpapatuloy? Narito ang planong ito. Ang unang bagay na naganap, mayroong isang pahayag sa mga kalangitan. Una, anong nagaganap? Isang tatak ay nabuksan. So, yung tatak, trumpet po yun, di ba? Ano yan? Isang hiwaga ay nahayag, kita nyo. At kapag ang isang hiwaga ay nahayag, kung magagayon yung isang trompeta ay tutunog. Ito ay magdideklara ng digmaan. Hindi yan literal na digmaan, spiritual battle po yan. Ang isang salot ay babagsak. Kapag nabuksan ang hiwaga ng Diyos, pag nabuksan yung hiwaga, magkakaroon ng digmaan. Saan? The greatest ever fought. Diba dito? Pag nabuksan, magkaroon ng digmaan, mayroong salot. Pabagsak isang salot. Hindi temporary salot po yan. Sa isang kapanahon ng iglesia ay nabubuksan. Baga, isang selyo lang ang nabuksan. Diba? Nabuksan ang mensahe, mayroong salot, tapos mayroong isang nabuksan na iglesia. Ano yun? Pag isang tatak nabuksan, unang iglesia nabuksan, Ephesian. Diba? Habang lumalalim ka na lumalalim, pinuksan mo yung ang iglesia ng Efeso, sa anghel ng Efeso. Sino yung anghel? Bubuksan mo yung buhay ni Pablo, bubuksan mo yung mensahe doon sa Ephesian. Kaya habang nabubuksan mo yun, lalo lang siyang lumalalim na lumalalim. Diba? Ganun po yun. Ngayon, ano ang digmaan? Bahagi, naunawaan ng anghel, ang iglesia, ang hiwaga ng Diyos, hindi pa lubos na nahayag. Ngunit kapag naunawa, nasalo na niya ang hiwagang ito ng Diyos, at pagkatapos siya ay pumaroon sa mga tao, matapos na may bigay sa kanya ang hiwaga, pumaroon sa mga tao, anong ginagawa niya roon? Siya ay nagpapasimulang iproklama ang mensaheng iyon. At ano ang pinasisimulan na iyon? Isang digmaan, spiritual na digmaan. Pagkatapos, kasi anong digmaan? Tatanggapin ko ba ito o hindi? Kung narinig mo yung trompeta doon sa Exodus 19, tatanggapin mo ba o hindi? Yun yung digmaan. Pag tinanggihan mo, may salot. Kapag tinanggap mo, biyaya. Ano po yun? At pagkatapos ay kukunin ng Diyos ang kanyang mensahero kasama ang mga hinirang sa kapanahonang iyan at kukunin silang palayo na matutulog. Okay, sabi ni Brother Branham, kapag tumunog ang isang trompeta, mensahe, hindi yan tutunog na walang maniniwala. Pero hindi lahat ng tao sa panahon ng iglesia ng Efeso maniniwala. Meron lang mga tao maniniwala. Ibig sabihin, nasa po nila, yung sinasabi niya si Pablo. Hindi dahil sa kaibigan ko si Pablo, matagal ko na masama yan, kaya hindi ko siya iiwan. Diba? Kundi sinusundan nila si Pablo dahil binabuksan ni Huwaga. Yun ang importante. Dapat hindi niyo ako sinasamahan dahil kasi matagal kami naging magkaibigan yung Brother Jun Matagal kami naging, dapat sinasamahan ko siya kasi nakita ko mayroong ginawa ang Diyos May pagbubukas ang Diyos sa ginagawa. Kasi kung wala, huwag mo kong samahan. Diba? Kasi ang mangyari dito, para lang tayo magiging magkakaibigan nito Kung magiging magkaibigan lang tayo, huwag na lang natin tuloy. Dapat tayo po ay maging brothers and sister. Diba? Ay sabi dito, pagkatapos ng kunin ng Diyos ang kanyang mensahero kasama ang kanyang mga inira, kukunin niya. At kukunin silang palayo.
O, lalayo na yan. Sabihin, hindi tayo kailangan, hindi sabihin, kailangan pala, lalayo tayo. Hindi po literal speaking po sinasabi. Ibig sabihin, habang nabubuksan sa atin ang mensahe sa pamagitan binigay ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang mensahero sa bawat iglesia, ay tayo ay pinukuha ng Diyos, pero tayo, spiritual speaking, lumalayo na tayo ng lumalayo sa kalooban na, sa salita ng Diyos. Palayo na inaabot natin. Diba? Pero sila, naiiwanan na. Yun po ibig sabihin nun. Kukunin silang palayo ng natutulog. At pagkatapos ay naghuhulog siya ng salot sa kanila na tumanggi niyan isang pansamantalang hatol. Jesus sinasabi niya na, hindi ako. Diba? Hindi lang naman umiiral sa bawat mensahero, sa bawat iglesia. Diba? Mensahe yung pinapangaral natin. Diba? Biyaya yan. Pag nasa po, kaya sinasabi natin, dapat nasa po nyo, ibig ko sabihin. Nasa po natin ikaw ng mensahe. Kasi pag nasa po nyo, biyaya yan. Pero sabi niya, pero pag nakuha niya yung salita ng Diyos, pinangaral ng mensahero, spiritual speaking, lumalayo na tayo ng lumalayo. Hindi dito ha, kumbaga lumalayo na tayo, sabihin, palapit na tayo na palapit sa Diyos. Pero yung mga taong tumanggi, sabi dito, pero yung mga taong tumanggi, no? Isang pansamantalang hatol. Pagkatapos, makalipas ng iwan, na iyan ay magwakas, pagkatapos iyan ay nagpatuloy, sila'y nagdomina at nagdala ng mga denominasyon at nagpasimula ng taglay niya. Ano yan? Ano sabi ni Brother Branham? Yung mga taong yan, sabi niya, ito mo, di ba? Pag tinignan yung panahon ni Moses, di ba? Lumitaw si Korah, lumitaw si Jannes and Jambres. Di ba? Ano sabi ng Diyos? Moses, lahat na pumapaling sa'yo, isama mo. Yung pumapaling sa kabila, isama mo. Diba? Nilapon sila ng lupa. Actually, nagtayo sila ng denominasyon dyan, pagkatapos Pero yung sumunod kay Moses, hindi nagdomina. Kasi bakit? Kasi alam nila yung mensahe. Diba? Yung sabi niya, nagdala ng mga denominasyon at nagpasimula ng taglay niyang makataong gawa. Tulad ng kay Wesley, at ang ito'y nauwi lahat sa iba pa sa kanila. At pagkatapos ng lahat ng isang kaguluhan, nagkaroon ng maguluhan, pagkatapos panibagong hiwaga ay lumabas. Pagkatapos anong naganap? Panibagong mensahero ang dumating sa daigdig para sa isang kapanahonan ng iglesia. Kita nyo, pagkatapos ng siya dumating, siya, ang trumpeta ay tumunog. Siya ay nagdeklara ng digmaan. Kita nyo? At pagkatapos ng naganap, sabi kung galing ka kay John Wesley, ay kay Martin Luther, aman sa lead by faith, dumating ang pangalawang mensahero, ang tayo bubuhay sa pamagitan, hindi dapat gawa sa pananampalataya, dapat may kalakip na gawa, magkakaroon ng digmaan ngayon. Teka muna, sa panahon ng aming mensahero, manampalataya ka na, ligtas ka na. Pero bakit sa pagdating kay Wesley, hindi lang pananampalataya, dapat may gawa, ano ba talaga dapat? Yan, mayroong digmaan. Pero kung sinusundan mo lang ang haliging apoy, alam mo kung sino dapat sundin, di ba? Kita nyo, at pagkatapos anong naganap? Sa wakas, pagkatapos siya inagaw palayo, at pagkatapos ng siya ay inagaw na palayo, pagkatapos ang salot ay bumagsak, pinuksa sila, at ang spiritual na kamatayan tumama sa iglesia. Ano yung kamatayan? Di ba? Yung mga taong hindi nakasapo ng mensahe, hindi nila narinig ng trumpeta, pero hindi nila pinakinggan. Ano nangyari? Doon nagsuhulog ang Diyos ng salot. Ano yung salot? Kamatayan. Di ba sabi ng Diyos kay Diyos, sabihin mo sa bayan, huwag silang mahawak ni hipo, baka matakot sa sobrang takot nila, baka umipo sila, mamatay sila. Ano ba yung death? Literal death yun. Pagdating sa atin, ano ba ang death? Diba? Separation yan Totally separation from God yan Diba? Yung nag-aakalang-kala mo, kasama mo ang Diyos, pero hindi pala. Malayo pala sa'yo. Pero nagpapatuloy pa rin kayo. Diba? Pero hindi mo naiintindihan, wala na. Diba? Kamatayan, tumama sa iglesia at sila'y nawala at sa grupong yan. Pagkatapos siya ay nagtungo sa isa pa at ito'y isang dakilang plano hanggang sa dumating ito sa panghuling anghel sa panahon natin. Ngayon, wala siyang tiyak na hiwaga. Subalit kanyang tinipon ang lahat ng mga nangawala sa ibang mga kapanahunan, lahat ng mga katotohanan na hindi pa talagang naihayag ngayon. Kita nyo, habang dumarating ang kapahayagan, pagkatapos ay inihayag niya ang mga bagay na iyon sa kanyang araw. Kung nais niyong basahin niya, narito Apocalypse chapter 10. Makukuha niyo mabuti, pinuwang aklat at ang tatak, pinuksan niya at ipinakita sa kapitong anghel. Dahil dito, ang mga hiwaga ng Diyos ay
ay ang ministro ng ikapitlong anghel. Ngayon, natatapos lang natin yan ang makatapanahon ng iglesia, taglay natin ang kasaysayan, at pinatayan yan. Kita nyo, ang mensahe ng anghel ng ikapitlong iglesia, tama, ihayag ang lahat ng mga hiwaga na nakaraan, lahat ng mga bagay na nakalaan. Apocalypse 10:1-7, panginaharap. Ngayon, tandaan, sa kaparawan ng ikapitlong anghel, sa kanyang kapagtutunog, iwapayag niya trompeta, Ebanghelyo, kanya tatapusin ang lahat ng hiwaga. Okay. So yun, mga kapatid. So sabi ng Bible, nakala natin kanina, kapag narinig nyo yung trompeta ng umugong, at magiging malaya kayo, so totoo pa rin, maging malaya ang bawat isa. So yun pala, ito, merong mensahero. At sabi doon, kung tanggapin nyo yung sinasabi ng Diyos, diba, na sinabi niya sa mensahero, so, magkakaroon ng biyaya. Pero kung tanggihan nyo, sabi niya, magkakaroon ng salot. At magkakaroon ng death. Ibig sabihin ng death, hindi yung literal na kamatayan, kundi spiritual speaking. Matali na. Kasi bakit? Hindi mo, pinanggihan mo na nga eh. So, wala na pala. No? Kaya yun po yung sabihin mga kapatid. Kaya, yun sinasabi natin na nasa mensahe na tayo eh. Baga, wag nating sikapin, di ba? Na parang gustuin natin lagi tayo. Wala nung, yung sinasabi natin, yung pagpapahaba ng buhok, di ba? Hindi naman talaga batas yan. Pero the way na dapat, so sinasabi lang natin yan, by grace yan eh. Di ba? Ang sinasabi natin, kung naiintindihan ng mga sisters, ng mga brothers, na hindi tayo dapat nagsusuot ng short sa labas, at sa santo, lumalabas tayo, o wala tayo sa sariling bahay, dapat bawal yun. Ayaw natin ganun lagi eh. Pero, di ba, kaya ang ginagawa lang natin, pinipis lang natin lagi ang mensahe ng Panginoon. Kasi kung daanan man natin yan, pero hindi dahil sa way ng pabatas. Pero pag naintindihan talaga nila yung mensahe, doon nila makikita na kung ano pala ang ibig sabihin ng sinasabi natin. Hindi po yung batas. Di ba? Ano yan eh. Kasi pag mahal mo ang Diyos talaga, susundin mo talaga yung kanyang mga. Kasi sabi niya ng bayan sa Israel, sa lahat po ng inyong sasabihin ay aming susundin. Pero nung bugong yung pakakap, hindi naman nila sinunod. So, nangyari, para hindi sila mawala sa piling ng Diyos, sabi ng Romas 5, at sila binigyan sila ng kautusan ng Diyos dahil pinagtubayan lang sila ng Diyos. Si Kristo kasi yung anino ng batas. Si Kristo rin daw yun yung batas eh. Kasi yung Ten Commandments, si Kristo rin yan, in the form of the law. Pero sabi niya, pinagtubayan pa rin niya ang bayang Israel kay Kristo, kaya lang, under the law. Si Kristo pa rin yun, under the law. Pero mas maganda yung nasa ilalim ka ni Kristo, under the grace. Diba? So, yun, pinagtabayan niya ang bayang Israel sa ilalim ni Kristo, sa ilalim ng batas. Kaya, nung panahon na yun, at sabi, hindi talaga gusto ng Diyos na pairalin ng batas sa lumang tipan. Pero dahil nga daw yun ang pinili ng tao, kaya binigay lang niya kung anong hinihingi ng tao. Kaya kung gusto niyo ng batas, ibigay sa inyo ng Diyos yun. Pero kung naunawaan niyo ang mensahe, base kung ano ang narinig niyo sa trompeta, yun ang masarap. Mas masarap kumilos. Diba? Diba ba? Ba't ako nang bibigay? Kasi, paulit-ulit na lang kasi si ganito eh. Paulit-ulit na lang kasi natapik yung Tyson na offering eh. Kaya medyo masakit na sa tenga, kaya binigay ko na. Diba? Kaya nangyari, batas na eh. Oh, pero kung naiintindihan mo, minsan lang yan ipapangaral, pero hindi na yan pinapaulit-ulit. Kasi bakit? Naiintindihan mo na yung pakakakay. Kasi bakit? Kasi nagbibigay ka, hindi ka nagbibigay para pagpalain ka ng Diyos, kundi nagbibigay ka dahil pinagpala ka na ng Diyos. Okay? Kung so naiintindihan natin yun, masarap magbigay. Hindi yung kasi pagkapatas, kaya minsan si Pastor Pete, wala na, patay na eh. Kasama namin sa denomination yun eh, nakapastor rin. Kaya pag yun yung oras ng Tyson offering, pinatatayo talaga niya yung mga congregation eh. Eh sabi niya, baka daw maipit eh. O, diba sabi niya, para hindi kayo mahirapan tumukot, tumayo tayo lahat. O, diba? Kasi minsan pag nakaupo nga naman, diba, minsan gaganong-ganong ako kunwari eh. Tagal bumuno, tapos yung kanta eh. Kaya pag tumayo ka, pag kinanta, sabi niya, awitin natin yung thank you Lord. Pero huwag yung mabagal ha. Kasi pag mabagal din yung hugot eh. Antayin natin yung mabilis na thank you Lord. Kaya mabilis din yung dukot. Well, nakakatawa, pero minsan anxious, minsan diyan mo, depende yan, paano mo i-guide eh. Kung i-guide mo ba sa biyaya, i-guide mo ba sa patas, diba?
Yan, kung dyan sila masaya, sige. Diba? Pero sana, sa mga tao nag-matured na sa mensahe, huwag na tayong dumagdag doon sa mga taong bata pa rin sa mensahe. Kasi dapat magpaka-matured na rin tayo. Diba? Sabi nga ng Bible, let's go on unto perfection. Kalimutan na natin yung mga pasimulang aral. Huwag na tayo bumabad sa mga pasimulang aral. Medyo matagal na tayo dyan eh. Matagal na tayo dito sa mensahe, matagal na tayo sa church, 15 years na nga yung dito, 14 years, 13 years. Sabi na, huwag na tayo sumabay sa mga bago. Dapat hatakin na natin sila, papunta na sa pasakdalan. Diba? O, yan na dapat mga kapatid. Ano na tayo, makbang na tayo. Kumbaga, kung meron mga pasaway, huwag naman tayo yung mga matagal na rin ay maging pasaway pa. Dapat ang saway lang natin yung mga bago. Okay, pero yung matatagal na, tumulong naman tayo. Diba? Huwag na tayo makadagdag pa doon sa mga sinasaway. Diba? Mayroon kasi di tayo nananaway talaga eh. Kaya lang sa atin talaga, biyaya lang talaga ng Panginoon. Diba? Kaya bilang Kristiyano, palagay sa Bible yan, ang sino mang hindi magkandili sa kanyang sariling sampayanan, kaya sabi ng Bible, daig pa niya ang isang taong hindi mananampalataya. Diba? Kaya tayo, pinabalansin lang natin yan. Basta tama ka, hindi mo pinapabayaan yung ministry, ayaw mo rin pabayaan yung pangangailangan din ng Panginoon. Kasi nga, mahirap. Kaya, yun, gano'n mga kapatid. Kaya, sabihin, pairalin lang natin yung ating biyaya. Huwag yung titignan, pag prayer meeting, wala si pastor, hindi na kami masaya, para nakapurit na magmatin, malungkot na. Kaya dapat, huwag si Moses ang tingnan nyo. Kaya nagalit ng Diyos Sabi niya, sige, si Moses na lang gusto yung tinitingnan, pero hindi kayo tumingin sa amin. Kaya sabi niya, ngayon, ito, papairalin ko yung batas. So, yun po yung mga kapatid. Okay? So, hanggang dyan lang po, yung salita natin. Sana nasa po nyo yung gusto sabihin ng ating Panginoon. Okay?